Kauban na mayong adlaw, welcome na usab sa itong programa nga Department Focus kundi na itong makauban na ang mga department managers dinhi sa lokal nga panggamhanan lang usab sa pagpaabot sa ilang mga programa, inisyatibo yun man ang nagkadiyang batakang serbisyo nga mahimo usab nga ma-avail sa itong mga katawhan dinhi sa Dakbayan. Kini day si George Bacos gikan City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix uy man sa pagpangulo usab sa itong City Information Officer Mr. Ayan Fuentes. Unining higayon na mga gala, very interesting ug angay mahibaluan gini. Importante kaayong mga kasayurang impormasyon ang mahibaluan karong adlaw sa itong mga katawhan dinhi sa atong Dakbayan. Atong makauban ang atong City Assessors dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Sir Atinodoro Luloy Asikia. Sir Luloy, welcome sa ato ang programang Department Focus imong pagpanimbaya sa atong mga suking tigpaminaw ug tiglantaw. Okay, yes George, ug daghang sagayang salamat sa paghatag og kahigayunan sa among departamento nga makapadayag usab sa mga kalihukan, mga accomplishments o mga programa sa among departamento. That's right. Kay kining inyuhang buhatan Sir Luloy, kining usa ni siya sa mga pillars usab no sa kanang lokal nga panggamhanan sa Dakbayan sa akon dinhi sa Cagayan de Oro, labi na sa pagpatuman no sa kining mga pagpauswag sa ato ang mga proyekto pinakay lifeline gina no sa ato ang Dakbayan ang kining kung maghisgot kita sa ato ang mga taxes. Well, unang-una Sir Luloy no aron usab nga mas masabtan sa ato ang mga kaigsuonan dinhi sa atong Dakbayan ug man kanamo no unsay mandato igugyon man ato lang pong ilakip unsay marching order sab ni Mayor Clarix no sa ato ang City Assessment Department. Daghang salamat subli George. Una no, kining opisina sa City Assessment Department namugna kini sa tuig 1968. Specifically on October 1 of 1968. Uy, ka-birthday na ko, sir. Nahimo kini siya nga departamento, nabulag kita sa opisina sa City Finance Office. Yes, At that time, ang City Assessor is just only a division of City Finance Department. So, sa October 1, 1968, nahimo kini nga usag yun ka separate nga departamento. Okay. Ug ang mandato gyud naka-focus gyud kini niya siya sa real property. So ang iyag yung primary nga mandate niini mao man ang appraisal and assessment of real properties for taxation purposes. Yes. So dunay George ko atong madunggan dunay duha ka dagkong butang. Una is the appraisal and the second is the assessment. So lahi-lahi kini sila George kay kung maghisgot ta og appraisal ang buti pasabot aning niya nga atong ga-determinar ang fair market value of the property. Yes. Dayon ang assessment is to determine the assessed value of the property or the taxable. Amount of the property, George. So mo nang naa siya. So katong adunay mga katigayunan Sir Luloy no katong adunay mga properties kung galing adunay mga kining ibaligya baka ha o yun man not just ibaligya but yearly gini mo duol sa inyong hambatan pagpa kining assess no sa ilahang mga properties sa pagbayad usab sa tax nila. Yes, George. So mao gyud kanang usano nga gawas lugar nga kami mo suroy aron pagpangita niining mga kabtangan nga wala pa ma-issue tax declaration. Kung atong subayon ang local government code, mismo ang nanag-iya sa maong mga real property, gimandahan gyud sila sa pagdeklarar anang naa sa atong opisina for taxation purposes. Okay. So kining tax declaration Sir Luloy sa inyohan ning buhatan makuha or dito sa City Finance? Sa amo kini George, kami ang ga-issue sa tax declaration. Okay. Aron ma-determinar ang taxable value. Yes, o yes. dito na dayon na namo i-download nato na kay computerized naman kita. So whatever lugar nga mahimo namo, production namo, automatic na nato nga i-download dito sa City Treasurer's Office for billing and collection. Okay. So ngana no nagi kining hugot nga connection ang ato ang City Treasurer's Office og ingon man ang sa inyong sub sa City Assessment kay unsa man poy i-collect sa treasurer no kung
wala po'y na-assess, wala po'y kining pila ang kining balayronon. So kibali Sir Luloy sa kining inato nga pagsabot niini, mao ni siya ang localized nga BIR sa LGU. Medyo inana ang atong pagsabot, George. So nabitaw uban nga ingno nila nga kini kunong asesor og ang treasurer ng opisina mura ning magtiayon. Oo, yes. Kay ang asesor mo mangita sa kolektahonon, dayon ang treasurer mausad ang mangolekta. So dili gyud ni sila pwede bulagon. That's right. So siguro Sir Luloy, no, sa imuhang paglingkod, no, for sure dugay naman gyud taas na nga panahon, dili no. Taas nga panahon na gyud ka nagserbisyo dinhi sa lokal nga panggamhanan, no. And of course isip sa usa ka city assessor, siguro pa sa imong pag-assume usab ni Mayor Clarix unsa iyang marching order sa inyo ha Sir Luloy? Grabe ang iyang kuan gyud nga ang atong pagpangita lugar sa mga kabtangan, pag-assess aning ni kinahanglan nga mahimo nato sa kuan kay iyag yung damgo nga maka-generate kita og dako nga revenue para sad nga ma-finance lugar or atong i-kuan sa mga priority programs ni Mayor Clarix. Right. So nakabalo kita unsa ang pagpaningkamot ni Mayor Clarix sa mga programa para sa katawhan. So kinahanglan nga kami usab mo supplement usab niya ng iyang paningkamot. Pinaagi sad sa pagpangita unsa ang mandato nato sa atong opisina. So mao kanang naa nga daghan gyud tanan ang kalihukan lugar nga gahimuon namo diha para lang gyud nga ma-address namo ang buot na mong pagkakabuoton labi na gyud sa pagpaningkamot nga mas modako pa ang atong real property tax. O George alang sa kasayuran lugar sa tanan nga kining real property tax mao gid ni siya ang most stable source of local revenue sa local government. Nganuman ang yuta dili mawala, George. That's right. Ang building kung naanan na construct na dili na siya basta nga imo lang kuhaon diya magpabilin. So stable gyud ang real property tax. Pero dinhi lugar sa ato, especially nga ang Cagayan de Oro is a highly urbanized city. Yes. So dominant gyud diri is the kining business daghang kay mga negosyante. So kung tanaw nato sa records lugar, mas dako pa gyud ang revenue sa atong business tax ikumpara sa real property tax. But speaking of stability, mas stable ang real property tax kay di gyud na siya mawala. That's right. Na gyud na. Remember nga business malipat ang business na mga bot aghan pero but it would kanang answer come and go sa mo na ang posibilidad kung dili lugar mo kuan ang ilang negosyo, ila man ang undangon, so meaning mawala lang siya. But speaking of real property, magpabilin yun lang na siya. So, manang akong word nga, most stable source of local revenue sa usa ka local government. Sa ako pang kaingon sa unahan mo ni ang kining backbone yun, no, sa kining sa atong local government kay of course kung kita kay mandato man na sa usa ka gobyerno nga kining pagpangulikta og mga buluhisan dra sa ato ang nagkadayang katigayunan, so mao po ni atong i-fund, no, kining mga kwarta aside sa kining ITR or kining gihatag sa national government nga share nato IRA. So kuan kini sa mo ni ang stable gyud kayong kakuhaan usab sa ato ang dakbayan sa pag-fund sa nagkadayang atong mga local programs nga napahimuslan usab. So kibali Sir Luloy mura ra gud ni siya og nag-recycle ra ta ani kay kini nga mga taxes nga ilahang gibayad sa atuha at napaingon man po ni sa mga katawhan, no? Yes, George, tinuod yun ng naa nga ang paningkamot ni Mayor nga makaserbisyo sa katawhan, kinahanglan atog yung suportahan sa mga pagpaningkamot sad nga ma-supplement po niya ang mga galastuhon to finance ang mga priority project. So mao gid nang na George. So grabe, no, ang kung ato ang imagine Sir Luloy ba ang scope sa inyong trabahoon murag ang pag-assess, ang pag-appraise sa kadako sa Sir Luloy, sa kadako sa area sa Cagayan de Oro. Giyon sa man ninyo pag-manage Sir Luloy? So mao lang na George, tinuod yun nang naano nga ang opisina lugar karon wala gyud puas sa pagpangita og mga pagpaningkamot,
paghimo og mga pamaagi nga maabot gyud nato tong katapusan lugar nga mga properties nga wala pa nato ma-issuehi og tax declaration. So muna nga ang atong mga fieldmen, ang atong mga kanang ga-out sa atong opisina para magtrabaho ani, nagyud na sila. Almost tanan lugar nga adlaw in a week nga mugawas gyud nang naa sila aron pagpangitan ni ang mga butang lugar nga ang maisiyuhan og tax declaration. So kwan yun, kanang lihok yun taman sa mahimo para yun sad nga magamit nato, mapuslan nato. Kaya ito man sang nakita, George, ang lihok po sa atong halandong mayor sa pagtabang po, pagserbisyo sa katauhan sa Cagayan de Oro. That's right, no? Kung magisgot guerrilla property, Sir Loloy, unsa may naglangkob ni ining kuan like yuta building unsa pa yuta building mga machineries apil machineries kining mga improvements ganang tanan lugar nga naa nag-exist lugar diha land building machinery and other improvements which are taxable in nature lugar kung isgutan nato ang real property mao nang naa ang atong makaber lugar nato sa kining gitawag nato real properties. Of course ato ang pag-assess ni Sir Loloy naapod tay kining gabayan. Okay, di po ta pwede nga magbutbut lang ato lang tudon ay kini mo ni ang tax nga inyong pagbayaran. So naapod tay matrix ana Sir Loloy. Yes, mao ni ang gitawag nato schedule of market values. So mao nang naang basis kung land lugar naa nang naa siya ang atong basis ana is ang unit value per square meter sa area din asad siya nga barangay, asa nga part kay lahi-lahi man lugar ang location. So mao nay gabasihan kung sa building pod naa sad tay table dito unsa nga klase sa building. Kuan ba ni siya kini bang pareha sa mga mall ang iyang kategory, pareha sa kuan mga simple lang nga mga residential building o mga high-end nga residential building. So mao gyapon na nagyapon tay kategory ana nga gagamiton nay mga bale unit values nga i-apply ana magdepende sa klase sa mga building. Okay, so importante gyud ay kay Sir Loloy no ang kining manpower dira sa imuhang buhatan sa pag-adto sa field no alang sa pag-assess pagpangita sa maong mga kining kaptangan dinhi sa ato ang dakbayan. Siguro aron usab nga mas masayran usab sa atong mga katawhan Sir Loloy no gamay lang kay for sure kung atong hisgutan ang mga kalampusan na mga accomplishments sa inyong buhatan murag maabdan ta diri atong adlaw no but siguro Sir Loloy no rantro lang sa mga major accomplishments usab nga atong kapasigarbo nga nahimo usab sa atong buhatan. Okay George, sama sana among pahibalo last Monday kay kami man ang nahimo nga sponsor sa atong regular nga flag raising ceremony every Monday. So natahasan ang atong departamento nga may mag-sponsor. So atol sa maong programa among na padayag dito ang mga accomplishment lugar namo nga nahimo lugar sa opisina. So lakbit lang gamay lugar. So kung maghisguta sa appraisal of assessment, George, kung ikumpara nato lugar ang karong first 2 quarters sa first 2 quarters pod sa 2023. So nakita nato nga dunay pagsaka kay for first and second quarter sa 2023 nag-average ta og 400 million assessed value nga gakakuha lugar output lugar sa opisina anang duha ka quarter. Then sa ato karon sa 2024 for the first and second quarter ga-average ta og 450 ni sa ka lugar siya gamay 450 million per quarter. So kung i-transform nato na into kuan lugar, i-convert nato into real property tax, more or less ga-generate na og tag 20 million per quarter nga kuan ka sa lugar. So mao lugar na ang nakuha nato sa speaking sa atong real property tax nga gatuha. Pero kung hisgutan nato yun ang kinatibuk-an lugar kay this is only kanang production for the quarter. Pero kung hisgutan nato yun lugar ang accumulated na since namugna ang assessor sa 1968 hangtod karon, abi nimo George dako na yun billionaire city na gyud ta kung isgutan nato ang real property tax kay
sa pagkakaroon kung aton tan-awon lang ang kuan mo, nanay tay mga collectibles nga mabot og close to 1.2 billion pesos. Mao na Collectibles meaning? kolektahonon. Mao na nana diya sa kuan. So part ana na mao lugar nang ang naaato nang nabutang sa system sa, sa CCT Treasury for collection. Mao na lugar total na lugar nana na kadako. So sa tibuok Mindanao, George, I think ikaduha ta kay murag I think there are only two local government unit nga nahimong billionaire sa real property tax. Yes, Of course, yes. the first one is Davao City. Davao, As far as I know, no, nga ang kwan is only Davao City and Cagayan de Oro City ang nahimong billionaire sa real property tax. sa real property tax. So dako is tanan nga tabang ganang naang kuan no. Dako Yes, is yes. tabang kanang. So mo na no ang kining financial kuan ba kining nga advantage o ingon man ang nahimo no sa ato ang city assessor's office kay lagi kung wala pa pud ni ang ato ang real property tax sa Sir Luloy no dako pug kawad-on sa lokal nga pangamahan kung dili pud ta kining sincere o dili pud ta kining hugot pod sa ato ang mga gimbuhaton pareha sa inyong gihimo nga kining sincero usab sa paghimo sa inyong mga tahas kung pasagdaan ra pud nato Sir Luloy so dako pong kawad-on no sa usa ka dakbayan susama sa ato kung dili nato porsigihon ug dili usab nato paghimuon ang ato ang mandato. We're very glad nga imuhang na report Sir Luloy nga at least year by year adunay kining pag-increase, Yes. adunay kining usa na sa dakong kalampusan usab sa inyong kining buhatan no. As to kuan Sir Luloy karon sa kasamtangang estado nato for sure kay lagi sa kadako sa ato ang kining dakbayan. Kumusta ang atong manpower usab tala Sir Luloy? Actually, ang manpower nato insakto-sakto naman kay we have I think 120 ka mga okay. positions lugar pero ang mga filled up nang na I think 100 basta kay a little over 100 Yes, inana. So lihok na lugar nang naa pero kung atog yung kuanon kung mahimo madugangan pagyud kay ang nahitabo George daghan tuod ang position pero natunong pud nga nagsunod-sunod pud tindaghan na pud sa nanggi-retire. Yes, O yes. so meaning nga ang manpower nato karon medyo gyud ni na naalanganin ta sa kuan. So mao manggani nga lugar in addition lugar dunay gi-create ang departamento karon nga murag task force. Yes, yes. O gihinganon kanina to nga task force on tax mapping operation. Kay ang target ra gyud ani kining gitawag nato new discoveries. So butan tong wala pa gyud ba na isukad new okay. discoveries then ang the other one is reassessment. So kining niya pag-address sa dinhi George sa mga hangyo sa atong mga barangay captain. So nalipay ko kay ang mga barangay captain nagtabang yun sa ato ani nga ma-isyuhan og tax declaration ang mga kabtangan nga naa lugar sa ilang area kay nakabaluta ang 30% ang share sa barangay okay. sa real Real property property tax. tax. So mao na nga dunag yung mga barangay nga naghimo gid sila og barangay resolution gi-address diha sa atong opisina then gikuan pud kang mayor nga naghangyo nga makakandakta og kanang retax mapping sa ilang barangay. So ang una gyud namo naton is ang balubal. Kabalota sa balubal nga sa una mura lang gyud na siya usa ka agricultural nga barangay pero sus remin kung labi nagdinhi ka moagi bitaw sa barangay Agusan makita nimo na that is balubal na. Yes. Mga subdivision development na so naghangyo ang barangay captain si barangay captain Baktong nga maadtuan so gipaadtuan nato usami ka bulan kapin dito George na kabalo ka nahuman magyud na mo to ana siya sa 1.5 month. Ang share nga nakuha ni kapitan I think almost 200,000 share sa ang share lang lugar niya sa real property. So inana lugar ba nga kung magtinabangay lang yun kuan. Then karon si kapitan sa Indahag si Isabel amigo ko man si kapitan sa Indahag nag-request pod nga mag-ato so akong mga kuan mag 2 months na karon ang akong mga tao diha sa Indahag na kuan tax tax mapping operation kay ang Indahag pod
grabe nga pagsugwak sa daghang kay nga yes. subdivisions. Dili lang sa residential subdivisions kundi commercial Yes. na pagyoy tourism diha nga kuan grabe nga pag kuan sa atong barangay Indahag. So mo na nga magduha na mi kabulan wa pag yun mahuman. Wa pag mi makaabot sa sentro. Mong yuna is Tagwanaw ana. Yes. So na then nalipay tagid dako-dako sa dang atong nagkuan. Na kita diha ongoing pa lugar pero nakakuan na tag sobra 100 million nga assessed value nga nakuha niya wa pagani gid ta maka human. So kining 100 million to Yes. sorry no. So kining 100 million dili na mo ay insakto nga kining kantidad nga mosulod sa dakbayan. So taxable pa na Taxable value. Kuan pa na siya og kining percentage o pila ang tax ana. Ang tax rate nato George sa real property naman gid na sa revenue code. Sa ang tax rate nato karon existing ang atong residential ug agricultural nga mga properties 2% ang atong tax rate. So kung kanang for example kining 100,000 so 2% ana mo rin mosulod sa kuan. Mura na ang buhis balik yun nga atong makuha. Dayon sa commercial, industrial, ang atong tax rate ana is 3%. 3%. Annually na siya, sir. Annually. So mo na ang bali i-multiply nato sa assessed value para makuha nato ang tax yun, ang real property tax. That's right, no. So nindot siya, Sir Luloy, no, kay kining sa kining mandato sa balaod nga dunay 30% share ang ato ang mga kabaranggayan. At least kay of course kining ato mga barangay officials mo ni nahibalo sa mga developments dira sa ilahang barangay. So advantage po kay sa ilahang mo report din sa inyo oy na mga developments diri palihog sa pag-assess kay for sure makabenepisyo po dai sila ni ana. No? So nindot siya nga partnership nga at least dira gid sa kining grassroots na gid pud tay mga kuan dira Sir Luloy, no. Tinuod yun na George kay ako madumduman sa bago pa ko nahimong city assessor sa 2004. Regular ko nga ga-attend yun sa kining meeting bitaw sa EBC, di ba? Regular meeting Liga. Sa EBC, Liga. Gahangyo gyud ko sa Liga President nga kung mahimo mo audience ko sa inyong meeting. Encourage na ko sila. Ako ipasabot nga tabangi mi ninyo kay dili makaya namo nga ang sa ako lang mga tao gyud nga ma-address tanan, maadtuan tanan. So pinaagi ninyo tabangi mi. So mao na ang nag-cooperate sila nga inana. So daghan-daghan pod ang na abot lugar, then at least murag na educate na gid tingali ang mga barangay captain nato. Mao na karon sila na gyud mismo ang gaduol sa atong opisina nga naghangyo nga adtua ang among magkuan kay nay daghang kaayo. So kini Sir Luloy arong mas masabtan usab nato kay for sure kung moingon tag real property tax usan ni ang kining yuta no nga kining naa sa ato ang dakbayan kining under our jurisdiction. So for sure di naman madungagan ning yuta. So dili na pud madungagan ang kining kuan pero ang value ni ana Sir Luloy year by year nagkataas na siya at the same time kung naay mga improvements mas madungagan ang iyahang kining value no. Tinuod yun na George nga ang yuta di yun na di man manganak yun lagi na ang kuan pero remember nga only ang yuta nga property ang dili subject sa depreciation. Kung dili ang yuta gani every year man gani ga-appreciate. So dili siya gakaubos hinuon nagkataas. Unlike lugar sa uban nga real property like building uban nga na lugar depreciation pero ang land dili gyud na siya magka bigyan nang naa siya mo ubos ang balyo na magsaka gyud na siya. So mo na no nga maskin tuod nga kuan like for example karon Sir Luloy ang pag-assist nato karon sa usa ka property wala pa siya improvements kuan lang gyud siya kanang land lang gyud siya. So gamay pa siya tax nga real property nga kuan pagka next year ni ini Sir Luloy og daduna na yung mga building structure nga gipangtukod dira. So another assessment po datong himuon dira musumutaas po ang iyahang kining kuan kining pagabayaran nga tax. Yes George kay ang tax declaration sa yuta lahi pod sa tax declaration sa building. So naay kaugalingon nga tax declaration ang building. Napoy kaugalingon tax declaration ang yuta. So definitely musaka gyud ang real property tax sa inana nga panghitabo lugar. So inana no more development sa more income sa dakbayan. Sir Luloy, no.
And of course, kining ato nang naisgutan ang kining imuhang gimugna nga tax mapping operation no o kining sa ato ang task force no. Kumusta usab karon Sir Luloy ang kining composition nato dira karon sa ato ang tax mapping operation nga atong gihimo? Yes, ang tax mapping operation na gihapon nagpadayon lugar, unom ni niya sila kabuk ato yung gisiyuhan og vehicle. So karon nana sila sa murag hinapos na nila diha karon sa usa ka barangay. So after anang naa amo da yung ikuanto tanan consolidate to aron makita nato og pila gyud ang nakuha gyud tanan lugar ato production anang barangay. Kaya amo pud nga i-inform ang barangay captain nga kap mao ning niya ang imong nakita tanan diha mao pud niya imong share. So amo kolektaan ni ang treasurer man. So dito na kay ambot di ko kabalo how open ang ilang pag-release lugar sa share sa barangay share sa real property tax. So kana mandato na usab na sa treasurer sir no. So with that no kining ilabi na sa paggukod siguro sa mga delinquent sir. Of course wala sila share kung delinquent pa daon mga kabarangayan. So initiative usab na no tinabanga sa kining ato ang city treasurer's office ug man sa ato ang mga kabarangayan. And with this, sa imuhang gihimo nga task force Sir Luloy, mas napadali ang kining ato ang mga himuonon, no? Kay kanang focus man gyud sila dira ra gyud sa ato ang kining tax mapping operation. Yes, George, tinuod ang naa. So nakita nato ang impact ba? Kita dayon abi ni mo George nanay 5 karon ka barangay nga pending ang ilang request da diha sa opisina kay magpa-request na pod for inana gihapon. So at least nalipay ko bisag inani na lang atong buhaton sa tibuok tuig siguro man kay na reach out yun nato lugar matag barangay adtuan yun nato dayon secondly ang barangay pod mismo nakapahimulos gyud sa development nga nahitabo sa ilang mga lugar pinaagi sa real property tax. Kini Sir Luloy, yearly atong ginahimo nga assessment? Actually, George, kas arata unless nga dunay general revision. So mao ni niya sulod ang sunod tingali dato isgutan George ang general. Grabe ka interesting. Kining sa general revision nato. Actually sa wala pa lugar gyud kay makabalon sa ning general revision. Mandate ning niya siya sa 7160 apon Republic Act 7160 o Local Government Code sa pagrebisa o pag-update sa valuation sa tanan natong real property nga makita nato diha sa usa ka local government unit kausa sa matag tulo ka tuig. So mao na ano kausa sa matag tulo ka tuig after sa kinini ang approval sa Republic Act 7160. So in the case lugar sa Cagayan de Oro, George. So it's unfortunate nga the last general revision we have was on the year 2008. So dugay na kayo. Dugay na. So kung imo na siya unahan, that is exactly 16 years. Nga wala tay general revision. So kung unsa ang atong gibuhisan sa tuig 2008, mao gihapon ang atong gibuhisan karong 2024. Imagine unsay development kung ikumpara nato 2008 to 2024. So maura ang bali ang level sa atong gigamit ba nga mga kuan nga value. So na kuan ta diha. So sila pa nga for 16 years we are taxing real property sa kining gitawag nga undervalue lugar nga property. So para lugar sa amo, I think it's high time nga the city will have to get his own share yun. Kanina yung correct na nga share niya, nga correct nga valuation sa kwan. So mo nga nag-initiate kita kay 16 na lagi ka tuig o atong una-unaan, mga 5 naman na siya ka general revision. Kay inana. So mo nang naanga kita naning kamot gyud karon nga mag-conduct ni ining general revision. So doon na tayo ipahigayon nga general revision karon sir? Yes, pero prior manggod sa general revision, mandate gihapon nang naa kanamo nga mga assessor nga gitahasan kami sa pagpreparar sa schedule of market values. Ipag-formulate mi og schedule of market values para mo gamito nato sa general revision. Kay kanang values nga atong gahimuon nga bag-o, mao man ang gamito nato sa pag-revise nato sa mga tax declaration. So i-apply nato ang bag-o nga mga
unit values. So kining general revision sir madugo ni nga trabaho. Grabe ka madugo, daghan kayo ang maapektuhan. So, Yes. on the part lugar sa amo, ang taas ang proseso. Kay grabe ang proseso, George. Kay, Mga papilis, mga yes. papilis. Kay gani ang na-prepare na ko ani niya. Moabot na bilis siya tag 300 pages. Okay. No, then sa katulang first na ko nga paghimo ani niya, it takes I think 8 months before na mo napasa dito sa Department of Finance. Inana. Kaya na ni Manggo George, ang proseso sa pag-formulate sa SMB ba? Ang guidelines gihatag sa Department of Finance, through the BLGF nato region region 10. Then ang BLGF i-review nila ang atong SMB. I-review nila. Then if kung value. Yes, kung nakita nila nga compliant, mao na nga mo issue sila og certificate of compliance. Yes. So at the time nga mo issue na sila ibalik nila ang katuntuang atong gisubmit nga SMB, ipakita din dito sa atong mayor, sa atong local chief executive. Then pag abot dito, tanaw si mayor, iya din nang i-transmit dito sa atong legislative sa Sanggunian para masugdan dayon ang legislative process. So kinitanan nga activity ato na niya siyang nahuman nato ang SMB na cluster nato, although nag-start ko aning niya is 2018. Nagbalik-balik kay Permiro, dili compliance, sikan, inana ba? Antod nga third time nato nga try na kuan ra gyud on I think May 15 of 2023. Yes. Na-isyuhan ra gyud ang atong SMB og certificate of compliance sa Department of Finance through sa BLGF nato sa Region 10. So pagkahuman na gibalik na ako kang mayor, then nakita gyud na ko ang kalipay sa kuan ni Mayor ba nalipay kay Sensya. So Luis, salamat gid kayo nga natrabaho ni na-approve na kay aron nga mag-revise gyud ta binimo si Mayor kung sa uban tingali nga mga local chief executive mahadlok sa general revision kaya nakabalutag unsay mahitabo unsay repercussion kung mag-revise ka. This is a taxes. But it's mandated magyud sa balaod. So kinahanglan gyud siya nga ipatuman. Nakita na ko nga tingali tungod kay legislator si Mayor Claret na imo siya nga congressman. So kabalo siya nga mao ni ang balaod. Yes. So mao tuntua nga kon gyud kay positive kay tanan nang iyang response lugar. So iyang gi-submit dito sa sa Sanggunian. Through lugar sa Committee on Ways and Means. Ang kagawa George Guking. Para nag-start dayon ang kining ni ang ang legislative process. So dinhi sa timetable, George. Yes, sir. So ang timetable na to ani natulo ni siya kahugna. For the current year 2024 lugar karong tuiga, ang diha sa timetable na mo nga mo ra yung target nga approve ni Asia through an ordinance. Yes. Meaning nga mahuman nato ang legislative process. So dayon sa 2025 next year lugar mao ni ang records conversion. So dila na mag-usab sa tanang records. Di na po dira madugong trabahoon. Dako kayo nga trabaho, George. Kay diha sa records conversion maabot naman ta karon, George, og 350,000 ka real property units. Okay. So meaning there are 350,000 tax declaration subject to revision. Nasa yun ka na pagtrabaho na dako kay tanan. Yes. So another assessment, sir, kay of course mag-revise na siya. Kanto na lagi i-revise na to, i-apply na dai nato tong approve na nga SMB. Yes. Kay na may existing tax deck na to. So i-revise na to siya using the new SMB nga gi-approve. So inana din sa 2026 aya pa dayon ang tax effectivity. Okay. Okay mo man na ang balaod nga ini assessment or reassessment made lugar from the first day of January to the last day of December of the same year. Tax effectivity will commence on the next year. So mana ang balaod. So dinhi sa unahon sa dato ning sa 2024 sa approval of ordinance. Daghang activity nga mahitabo mo ni among nahimo. Una gyud is the public hearing. Which is sumana nato. Yes, pasalamat gyud kay tanan ko sa committee ni Kagawad George Guking. Kay dito man ni sa iya na address ang public hearing.
So, doon na tayo upat ka public hearings nga nahitabo, George. The first one was on May 10, 2024. Ang atong stakeholders aning panahona, mao ang mga businessmen. So, dito ang pila to ka grupo sa Chamber of Commerce. Dito, Oro Chamber, Filipino-Chinese Chamber, Misamis Oriental Cagayan Chamber, o kining mga dagko nga mga negosyante. Dito sila. Salamat ko nila nga nag-adto sila, nag-participate lugar during public hearing. Ang ikaduha nga public hearing nahitabo atong May 31, then ang atong stakeholder kay ang tanan nga mga barangay officials. So, barangay captain, barangay kagawad, barangay official, tuwa sila dito tanan. So, pasalamat gyapon ko nila nga participate sila. Then, on June 7, mao ang ikatulong nga public hearing. Ang atong stakeholder nga na dito is ang CRIBA ug ang developers. So, ang CRIBA, that is Chamber of Real Estate Builders and Builders Association o ang developers. Then the last one was on June 21st. Mao tong ikaupat nga public hearing ang atong stakeholder ang mga homeowners association o ang civil society organization. So at least nahuman na mo murag hangos lugar kay di ba sa yung pagpanubag sa tanan na kita man ang nag-present natural kita sad ang mo tubag na mao lagi ning giingon George nga kung ikaw ang nagpreparar aning ni ang tanan bisan pag balintungon pa nagpangutana matubag yun nimo kay ikaw man ang gahimo. So, inana lugar, challenge kay tanan kay kabalon ta reaction sa mga tao yes. But pasalamat po ta sir kay at least naagid ang ilahang cooperation o kining at least naa sila dito napasabot gyud pod nato ang ato ang tumong ang kining rason nga nung gikinhanglan na gyud kaayo in time na gyud kayo nga ato ang ipahigayon ato ang general revision. So, at least kining nining nga pamagiha wala na kay mga violent reaction kay sa pagpatuman kay ato naman na pahibalo sa ilaw ato pong nakuha ang ilang mga sentimento niini. So, mupadayon ko George sa 2025 sa akong giingon katulog ang records conversion ako naman to nasulti nga i-revise na to ang 350,000 ka RPOs more or less. Then for 2026 mao na nini ang tax effectivity. So mo ni ang pinakanindot diri George kini gyud this is kuan gyud ni mayor. Iyan ni nga suggestion which is nakita nato nga very effective and advantageous lugar gyud sa atong mga taxpayers. That's right. Kay gihimo niya nga ang increase sa RPT tungod sa atong general revision ma-implement siya into 3 tranches. So ang effectivity ni mo start man sa 2026. So sa 2026, only 35% of the increase ang ma-implement. So dili ra gyud na kada ko ang impact sir sa ato mga taxpayers. So gwapo kayo nga pamaagi ba nga at least ang tao medyo magaan-gaan na gamay. Kuan kay 35% raman sa increase ang ma-implement. Then another 35% dito na siya mo effect sa 2027 for the next year. Then, on 2028, ang the remaining 30% of the increase ay hapa mo effect lugar. So, makuha na nato ang 100%. Ang 100% of the increase, dito na gyud mo fall siya sa 2028. Mao lagi tunto nga ang kuan sa mga tao nga pag adto dito murag napay ilang kuan increase na sad ni na pod nini ay kuan na sad ni ay mga bulihison nga mo kuan mo dako ang buwis pero at the time nga ato ning ni asya nga gi present lugar ning ni nga na staggered lugar payment into 3 tranches mura baog na kuan sila nga Salamat magandaanan ra. At least na inana nga kuan inana nga nahitabo nga gi kuan nato gi entrances nato ang report. So all in all lugar George sa panahon sa public hearing nilampos ta sa upat ka public hearing. Complied me of course with kagawad George Goking kay siya man ang ga preside lugar sa public hearing inana niya kita sa dako yung initiative nga before and after sa public hearing, reach out na siya sa mga stakeholders. Gadtuon na niya before and after ano na ang
kuan yan nga istoryahon nga balaod man ni Yes, yes. so gikinahanglan na sad kay dugay naman sa kistanan. That's right. So, kumusta sir? Kumusta ang kining katong pagpahigayon ginato overall no sa upat ka public hearings nato? Inani ang nahitabo after sa upat ka public hearing, si Kagawad George Guking naghatag og 10 days. Naghatag siya og 10 days sa mga stakeholders nga kung unsay ilang mga comment, suggestions, recommendations, or whatever, ilan ang himuan in a form of kining resolution or in a form of position paper sa grupo lugar nila. Dahil ilang ihatag lugar dito sa kaning committee ni Kagawad Guking para sad nga ma-address lugar dayon. So, pag human sa 10 days lugar, naay nangabot gyud sad nga mga kuan, mga position papers dito sa iya. So I think 6 or 7 ba to position papers nga kuan. Then gi-endorse po dayon ni Kagawad Guking dito sa opisina para sad nga mahisgutan namo ang unsaon lugar kuan, so gi-convene ako ang technical working group. Among gitinagsag gyud ang tanan nga mga letter, mga position papers. Pero more or less among tan-aw, George, pare-parehara man tanan. Pare-parehara tanan ang ilang mga comment lagar, concern, pare-parehara. So, dili lugar sa daghang kaistanan ang among kuan. Inana. So, after sa kuan, after aning niya nga kuan, human naman namo, naghimo na mig metrics sa ilang concern, among lugar tubag, among recommendation. Na naman na amo nang ibalik lugar dito kang Kagawad Guking. Karon nga mag-meeting na po dayon mi sa iyang committee. Aron dayon nga maluoy ang Ginoo, madala na niya dito sa plenary. Mang target na to nga masuportahan na siya og kuan kining ordinansa mahuman lugar niya sa atong tuig karon nga 2024. Kay kuan karon on time ta sa ato ang timetable nga kuan at sa prepare no kay aron usab nga mapatuman gid nato. Ang kining staggered or kining chances nga kining pamaagi nato Sir Luloy, ma-stipulate gini nato dito sa ato ang ordinansa nga kining of course nga ipasar sa ato ang 20th City Council. Yes, nakigsabot na ko aning sa atong City Council Secretary kang Mr. San Miguel kung saan man siya i-appeal gyud nato nang naa. Dayon dito pod sa kining administrator nato sa atong system bitaw kining computerization sa assessor o sa treasurer. Ang administrator na to ani naman sa treasurer. Dito na po sa system nila nga automatic din po dito mo reflect nga karon nga tuig mawra ni ang mukuan pagkasunod inana. So nara sa system nila nang naa buhaton lugar para nga dili maglisod ang billing system ug ang collection po dayon. At Sir Luloy ba no kung ikumpara nato karon og kaniadto at least no kung moingon tang grabing trabahoon madugong trabaho ning general revision nato kung ikumpara sa kining sa nakalabayng mga tuig Sir Luloy, at least karon medyo napasayon through computerization kining mga sa kining mga technology nga kanang gi-introduce ato ang lokal nga panggamhanan no digitalization. So at least medyo napasayon gamay no dinagyud pariha kung katong mano-mano gyud manually nga ato nga kuan. Tinuod yun na George kay nakaagi pa mi atong revision sa unang panahon. Atong unuan di pa kayo daghan lugar ang real property. Pero sus, grabe George. Kanang typewriter. Sus, nang hubag taon itong mga itong kay atong panahonan, iabot ng mga 100,000 gihapon ang kuan. So, inana lugar. So, at least karon nga tungod sa bag-o lugar nga mga kuan, sistema nga pamaagi lugar. At least through computerization na kuan lugar napahagkap tinuod yun na napahagkap nato ang trabaho. So yun na no nga once again target nato na nga mapa-implement again na doon na tayo tulo ka mga tranches that is 2026, 27 and 28. So dili angay mabalaka no ang ato ang mga katawhan na dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro labi na kadto adunay gipanaggiyahan nga mga properties sanglit gihatagan gyud ang pamaagi nga dili gid mo ingon ana mabug-atan no sa maong mga increase sa taxes kay once again
what time mahimo nini kay mandato ni siya no sa gobyerno, and kinahanglan tang kining ato ang subayon no kung unsay nakasulat sa ato ang balaod kay lagi kini pod usani sa mga gabayan sa ug usani sa mga pagalantawon sa ato ang mga award giving bodies usab nga compliant yun ta sa kining ato ang mga mandato na ilabi na sa local government code. Yes, yes, George. So, di lang tingali sad mabalaka ang atong katawhan sa increase kay wa magpasabot, George, nga tungod kay 5 ka beses nga wala ta makagkandak og general revision. Yes. Gi-abrupt nato lugar pod ang saka nga balor po nig 5 ka revision wala kami na kay gitanaw pod nato ang lugar sa kuan sa mga tao, lugar unsay impact sa mga tao. That's right. So, mamanggani na kung tan-aw nato ang proposal nato nga schedule lugar, ikumparar nato siya sa existing nga value sa BIR. Yes. Naarata sa 40 to 60% sa ang atong proposal. So meaning ubos pa gyud Ubos kasi gyapon. ang atong Yes, value. yes. Wa tang yung nga nakig ni Ni tupong yun. tupong ta sa Yes. ila kay luoy sad kayo ang atong katawhan ang impact lugar sa real property tax kung inana. So ang ato kutob lang sa makaya nga inana kay mo sad na kuan lugar ni mayor nga gawas lugar nga di gyud nato kuanan napamanggani gyud suggestion niya kanin three transit lugar iya mangyud ning niya nga Yes. inanaon nato. So si mayor naglantaw gyud sa kapakanan lugar sa atong mga taxpayers nga dili lugar mainsaktuhan lugar sa impact sa atong real property tax. Bitaw no kay makarelate gyud pod si mayor ni Ana Sir Luloy no, and of course kana no sa amahanon usab nga panglantaw ni mayor nga kining di gyud madak-an kayo no ato ang mga tax payers dinhi sa dakbayan do advantage no kay sanglit lagi kining daghan nga mga proyekto nga mahimo sa ato ang dakbayan, but di po nato isangon tanan no sa ato ang mga kining ngun ana nga abrupt gyud ang ato ang pagpatuman ini. Once again ato ang pagpasabot gyud ginabalik-balik ta na nga kini base usab sa mandato sa ato ang local government code. It's really high time gyud no nga ato kining ipatuman no dinhi sa atong dakbayan kay gani usani sa mga gilantaw sa SGLG Sir Luloy no nga kining og updated ba og timely bang ato ang pagpahigayon ini, and good job gyud kay ni ana Sir Luloy kay kining timely kaayo no. Yes, so ato ang pagpahigayon ini. tinuod gyud na George kay adtong giaging 2 months man tingali gi-assist kita sa atong taga DILG para sa validators para sa atong kuan sa SGLG. So at the time gyud gipangitaan gyud ang atong syudad sa kanang bag-ong schedule of market value which is approved gyud sa Department of Finance through BNGF. So mo lagi na nga just on time og sa kuan pa just on time kay sa last year manggod 2023 wala pa man niya pangayua. Yes. Niya karon 2024 gipangayo nga nakahimo sad ta. So di na ba gyud ni siya ma-supplement ning SMB og mga certifications. Yes. Di Grabe ang trabaho ani. Niya di man pwede kay i-approve man sa kana yun. sa Department of Finance. So mao lagi nga pasalamat yun taga murag ang atong lihok nakasabay ba sa panginahanglan sa panahon. Alright, so muna no ang ato ang pagpasabot og hinaot nga nasabtan usab sa ato mga taxpayers ug man kining nagpahigayon na ta usab ni ana no og kining pagpasabot pinagi usab sa ato ang mga stakeholders sa ato ang public hearing. So mao kana no ang kining mga accomplishments o kining mandato sab sa ato ang City Assessment Department dinhi sa atong dakbayan, usa sab sa mga backbone nga kining mga ahensya sa ato ang bureaucracy dinhi sa ato ang City Hall. With this, Sir Luloy, I know daghan pa gyud unta kay tag-angay nga hisgutan na limitado atong oras, and kay balupod mi unsa ka busy usab dito sa ato ang City Assessor. So by this time siguro, Sir Luloy, among pangayuan ang imuhang mensahe, imuhang kining message, parting message nga to sa atong mga kaigsunan dinhi sa atong dakbayan. Okay, dagan salamat George no. Ako lang gihangyo pud no sa tanan natong katawhan sa Cagayan de Oro.
wa man gyud tingali tawo nga diri sa Cagayan de Oro nga wala nag-iya og real property. Yes. Kay once nga magpuyo ta, either natay balay kung wa manggaling tayuta natay balay. So kaning tanan subject man ni sa real property tax. So balaod man ni gibalik-balik gyud namon ni George, balaod ni Asia nga ato lang gusto sad nga ga-implementar. Yes. So mao na nga naagyod kung mag-revise ta sa real property tax, di gyud kalikayan na gyud corresponding increase ha atong real property kay girebisa man nato based sa bag-o lugar nga valuation. Yes. So mo na ako naghangyo unta masabtan kini sa tanan kay 16 na katuig. So si Mayor ga tawgon na niya tingali kung wa ta kahimo ani manawag na ang taga Department of Budget and man DBM, Yes, yes. taga COA, taga Department of Finance kay sila pod ga monitor pod sila sa atong syudad kung ato ba ni siyang na-update ning ang atong valuation sa property. So mao nang naa nga unta masabtan kini sa tanan o pinaagi usab sa tabang lugar sa katawhan labi na gyud sa mga barangay official George. Yes. Oo nga unta mo sa nung magpadayon ni ilang enthusiasm ba nga mutabang lugar ka namo para nga ato pag yung mapaabot lugar maadtuan ka ng mga properties nga nasa ila nga wa nato makabot. Yes. O lain na kong hangyo George sa ato mga legislators kay moabot yung panahon nga moabot kining ni ang maong kuan dito kining SMB Yes. mahisgutan man niya. So ako lang kuan nga unta masuportahan kini kay kining niya lugar na ay kuan aning niya kung magisgutag politika but I Yes, hope yes. nga the political will prevail aning niya nga kuan kay kaayuhan man kini sa Ciudad George Yes, kay yes. lain hunaw-hunaon nga usa ka highly urbanized city unya ang atong value sa property maura nang naaba. Yes, yes. Oh, dili ka so di value sa property kag ang taman ra diha inana. So mao nang naa nga kaayuhan sa tanan, kaayuhan sa syudad, kaayuhan sa tanan, kaayuhan sa katawhan kay kung dako ang revenue, dako man sad ang matabang sa atong gobyerno sa Exactly. mga katawhan. That's So mo lang tingali na George so sa makausapan daghan kay tanan salamat sa kahigayonan sa CIO nga nagpahigayon ni ini o may buntag and God bless. Alright, daghang kayong salamat Sir Loloy no sa kahigayunan nga makauban kanamo diri sa tuang programang Department Focus. Anong sab nga mas mapalapdan o mapasabot nato sa atong mga katawhan ang mga programa o inisyatibo nga ibuhat usab sa City Assessment Department. Once again, ato nakauban ato ang City Assessors dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Sir Atinidoro Loloy Asikia. So mo to naglangko ba sa ato ang Department Focus sa karong simanaha sa ngalan lamang sa ato ang mga kauban o kinatibuk ang puwersa dinhi sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy ug man sa pagpangulo usab sa ato ang City Information Officer Mr. Ian Fuentes kinin lamang si George Bacos. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw o paglantaw hantod sa sunod higayon. Mayong adlaw sa tanan.